Ano nga ba yung naging experience ko sa unang day off ko dito sa Hong Kong as domestic helper? So for today's video, i-share ko sa inyo guys yung experience ko sa unang day off ko. First time day off ko na wala pang sahod. So, ayun yung mga dapat nating dalhin pala guys. Siyempre, kailangan magdala tayo ng tubig. Tubig talaga yung importante. Tapos, ang nangyari, siyempre na-enjoy ko yung pag-day off ko, yung paggala-gala ko. Tapos, siyempre, mismo yung family mo, tumawag ako ng tumawag sa family ko. Nagtilebabad kami sa family ko. Video call. Diyos ko, hindi ko napansin guys, na lowbat na pala yung cellphone ko. As in, anong oras pa lang yun? Umaga pa lang, mga 11 a.m. Nalobat na yung cellphone ko. Nasa 15% na lang ganyan. So, ang haba pa ng oras ko kasi kailangan bumalik ako na mga alas 8. Sabi ni mama, alas 8 ako ng gabi. Pwedeng bumalik ko para umuwi. So, ang haba pa guys. So, ang nangyari, wala akong power bank, wala akong charger na dala-dala. Tapos yung tubig ko, Diyos ko, ubos na agad. Ubos na agad. So, paano yung wala pa tayong pera? So, may allowance ako na dinala dito bago ako umano. Yung pagpunta ko dito sa Hong Kong, bali 1,000 pesos lang yon. Tapos pinapalit ko doon sa money changer doon sa airport. So, yung halaga ni nasa 125 Hong Kong dollars lang. So, yun lang yung pera ko. Tapos, nagastos pa namin doon sa 7-Eleven, doon sa airport. So, yung bali natira na lang sa akin, nasa 100 na lang. E di, ang nangyari, naghanap ako doon sa mall, nagtanong-tanong ako doon. Sabi ko kasi maraming 7-Eleven doon, maraming, nag-try lang ako magtanong-tanong sa mga Pinay doon kung pwedeng maka-charge, kung meron pwedeng mag-charge dito sa na yan, sa 7-Eleven, gaya sa Pilipinas, diba? Yung pwede tayo mag-charge na huhulugan lang. Sabi nila parang wala daw. E di, nagtanong na naman ako. Tanong-tanong ako sa mga Pilipina na mga nag-day off din. Tapos, ang sabi nila, ano daw, sa McDo, meron daw na charging station doon. Ay di, hinanap ko yung McDo. Yung McDo, doon sa pinakamataas na 4th floor ng mall. So, nagpunta ako doon. Dito sa mall yung sa amin, sa Taiko, sa City Plaza. So, nagpunta ako doon na naghanap ako, nagtanong ako doon sa staff ng McDo. Kasi nagtanong ako sa Pinay. Hindi daw niya alam. Yan. Tapos yun, hindi nagtanong ako sa staff. Sabi ko, there's any here charging station because I don't have charger, like low bat. And then, sabi niya, there over there, the other side daw may mga saksakan. Diyos ko, tuwa naman ako. Hindi, hinanap ko, pumunta ako dun, maraming mga Pinay na mga nakaupo. Tapos, sabi ko, asan ba dito yung alam niyo ba yung charging, yung pwedeng mag-charge? Sabi ko, ganun. Sabi, ito, nakaupo sila sa lamesa. Tapos, dito sa gilid ng lamesa, yung parang ganito, yan. Ayan, dyan may mga nakalagay na, charging station. Tapos yun, nag-charge ako. Tapos, ay, hindi. Nanghiram pala muna ako ng charger. Sabi ko, pwedeng makahiram. Sabi ko, kahit saglit lang, sino may charger? Wala sila. Sabi ko, wala din ako. Wala kasi akong dala, wala akong ganyan. So, meron akong $100, diba? So, sabi ko, nakita ko yung mga bilihan ng mga cellphone, mga charger, kasi nag-ikot-ikot na nga ako, kasi nga yung time ko, diba, mahaba na. So, nag-ikot-ikot ako habang lowbat pa ako noon, nag-vlog ako doon sa mga store, tapos nag-ikot-ikot ako, kaya nakita ako doon na, adapt, yung yung tawag doon,
yung cable wire. So, nakita ko yung cable wire na yun. Kaso, natandaan ko, nasa, $78. Diyos ko, nasa $78 kong dollars, guys. Magkano na yun sa atin? Nasa 500 plus. Nasa 500 plus na. Sabi ko, ang mahal. Pero wala akong choice. Kundi, bumili na lang nun. Sabi ko, bibili na lang ako kaysa sa wala akong magamit maghapon kasi nga lobat ako. Tapos sabi ko, paano yan? Ang boring naman, wala talaga. Kailangan ko talagang bumili. So, bumalik ako dun sa shop na yun na nakalagay sa Broadway. Tapos naman nagbibenta sila ng mga cellphone charger, lahat, laptop. Hindi yun, nagstay ako doon sa cable wire na Type-C. Hinanap ko yung Type-C. Tapos sabi ko, ang tagal ko bago mag-decide. Sabi ko, sige na nga. Sabi ko, kaya yun guys. Binili ko na lang sa 78 HK data. Yun, sobrang mahal. Pag kinonvert mo na sa Philippines, samantalang sa atin, mabibili natin yun ng 150 lang, di ba? 150. Aba dito, Diyos ko. Yun, nasa 531, kinonvert ko, 531 yung price. Ay, wala akong magawa kasi kailangan. So ito nga yun guys, yung nabili ko. Ayan, sobrang mahal siya. Pero parang naman ang tibay. Ayan na lang. Kaya kailangan ko dalhin palagi kasi wala naman akong power bank. Mas mahal yung power bank. Ayan, kaya sabi ko, ayan, kada alam ko na kung saan ako magcha-charge. Pag nalulubat ako sa McDo, guys, merong charging station doon. Libre. Wala pang bayad. Magstay ka nga lang doon. So, nagstay ako doon. 1 hour. Hanggang magta 2 hours na yata ako sa McDo. Diyos ko, nagutom na ako. Kasi nakikita ko yung mga kumakain. Tapos, 3:00 na yun ng hapon. Diyos ko, nagutom na talaga ako. Nag-order na lang din ako. Tapos, mahal din yung McDo dito. Yung in-order ko nasa 38 KD. So, yun lang guys, ang ko sa inyo na magbaon. Pag first time nyo day off, ayan, need talaga natin ng charger o kaya power bank kasi depende sa cellphone nyo, pero yung sa akin kasi nga nawili ako ng tilibabad. Na-enjoy ko nga yung pag call, tawag sa pamilya ko, kwentuhan, Diyos ko, hindi ko na malayan, lobat na ako. So, yun lang guys, yung ibibigay ko nga sa inyo advice, magbaon kayo ng tubig, o kayong biskuit man dyan, biscuits, kung anong pagkain nyo, or fruits, kung meron kayo. Tapos, yun nga, charger guys, ayan. Yun lang muna yung mabibigay ko, pinaka-importanting kasi gugutumin ka talaga, tapos yung cellphone mo malulubat, so kailangan mo ng power bank or charger. Yan. Tapos sa McDo guys, yun, meron doon saksakan. Yun lang naman yung alam ko, based lang sa experience ko yung sinishare ko. Kaya thank you so much, sana may natutunan kayo.